araw Pilipinas, ako Sen Yui ng What's News. Dating Pangulong Duterte na-isyuhan ng subpoena. Nag-issue ngayong araw ng subpoena laban kay dating Pangulong Duterte ang Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Ito ay batay sa grave threat complaint na isinampa ni House Deputy Minority Leader at Active Church Party List Franz Castro. Nagsampa ng kaso si Castro batay sa TV interview ni Duterte sa SMNI. Ayon sa one-page subpoena na inilabas ni Senior Assistant City Prosecutor Ulrich Badiola, inuutusan si Duterte na personal na magsumite ng kanyang counter affidavit sa Office of the City Prosecutor. Ito ang kauna-unahang subpoena laban kay Duterte simula nang bumaba siya sa pagkapangulo. At para pag-usapan tungkol sa balitan yan, kasama po natin ngayon si Yeri, Gama at Popoy. Ayan na. Ayun na, start na. Meron ng isa. Ano Sisimula na. big deal to actually. Alam mo bakit? Kasi, nito mo nakakaraan, parang ang dating kasi ni Dutz ay untouchable. Yes. Mm. So ito na yung patunay na hindi siya above the law, hindi siya untouchable. Yes. Di ba? Kaya parang, sabihin natin na na hindi ganun ka laki yung case. Kasi great threats lang yun eh. But, tatandaan nyo yun sa ICC. Oo, yun, marami yun. At Naka. ito pang ito yung interview niya na sa SMNI. Oh, yung After sinasabing most, most trusted or, ano yung award? After ito ng di ba? After ito ng Yung sa issue to nung Yung back and forth ni Representative Castro tsaka ni grupo ni Sara doon sa contingency fund. Tapos umepal tong umepal tong Nakalahan pa niya. di ko alam bakit ba't pa pinagsasalita to na yun nga. Nagsalita pa. Akala niya pa siya presidente. Oo nga, wala siya. Pero Wala yung, siya immunity. marami siyang mga pinanggit na mga grave threats din nun. Hindi ba pwede habulin yun habang president siya ng time na yan? Pwede na Pwede nga. naman. Kaya nga hinihintay siya na makababa sa pwesto. Pag nakababa, saka lang pwedeng... Abulin. Oo. Eh yung may issue pa nga ng mga fake matrix na sinasabi. Yung ang tawag dito, yung kalaban. Kasi ang iniisip nila dati na gustong-gusto kasi nila manalo si Sara para nga maproteksyonan tong si Duterte. But ang ICC hindi ganun eh. Ang korte hindi naman tinutukoy kung ikaw ay ang immunity ng vice president napapasa sa pamilya, hindi. Ano yan? Individual yan. So walang lusot yung yung tatay niyang ang daming binanggit lalo na nung pangulo siya na talaga mayroon siyang pinapatay na ganun din yung na necessarily yung drug war kung saan ang daming mga naging casualty at hanggang ngayon nararamdaman yung epekto. Alam niyo si ano yung pangalan ng latest na si Jimboy. Ay, hindi. Jemboy ba? Gemboy. Na napagkamalan. Tapos in-execute agad. Grabe, brutal. Tapos itong mga kapulisan nung panahon ni Duterte binigyan niya ng tsapa na arrest now, investigate later. Tapos ang nangyari pa binigyan ng mga kota kung saan kahit walang kinalaman sa droga basta't may maaresto okay na. Tapos para hindi na rin sila questionin, ine-execute na rin nila. 'Di ba? Sila Kian, diba? Mga bata actually. Oo. Mga teenager yung minsang nadadami. Sila Kian nga sila. Marami silang na bata eh. Hindi Ito namang mga supporter, di ko maintindihan bakit tuwan-tuwa pa yung mga hinayupak na nangangamatay yung mga tao sa paligid nila. Tapos pag sila na yung nakaranas, biglang nagsisisi ako, binoto ko. Hindi dapat ganun kasi supposed to be inaaral natin yung character ng mga tao at hindi tayo basta-basta nagpapadala doon sa campaign na puro pangako. Dapat tinitingnan natin yung performance. Kaya ba niyang gawing tatotohanan yung kanyang mga pangako? Kaya niya bang i-execute yung mga yan? Tapos yung yung tukhang na syempre susuko ka, di ba, yung sa tukhang.
maraming sumuko, pero hindi lang eh. Marami ding namatay eh. Sumuko ka na, namatay ka pa. Yung siyasako ko. Tapos may Mga nanlaban. lalagyan ka ng Nanlaban. ano, Hindi, mas marami yung sa nanlaban kaysa dun sa mga sinasama Nilintag eh. execute. Oo. Pero yung apo ni Arroyo, di nanlaban. Oo nga eh. Oo nga eh. Marami talaga naging biktima nung ano na yun. Kaya Dapat fair. Oo. Kung- Asahan natin na marami talagang magiging mga Oo. darating na kaso. Tapos hindi naman wala naman high profile na mga tawag doon, high profile na mga drug lords ang na-arrest. Wala naman. Puro mga, sabihin na natin yung mga what you call it, mga users. Yung mga technically victim lang din ng addiction eh. Yes. Naalala ko tuloy yung kamakailan lang na kamailan. yung ang tawag dito, yung nakakuha na parang warehouse ba yun? Yung napakarami nakuhang drugs. Yung ba yung nabawasan yung yung production ng drugs sa Pilipinas? Di ba hindi naman? Kasi ang dami nilang nakuha eh. At yun hindi yun sa warehouse ng PNP, warehouse yun na talaga, nagpro-produce. At yung mga nakukuha nila sa mga raid sure bang nasusunod yung mga yun? Baka may Hindi siya pwedeng susunod. Hindi. Ah, Hindi, talaga, meron pa kang baka case siya na nire-recycle nila. Sila mismo, binebenta nila. Mami, hindi sa May cycle lang eh. may dati sa Facebook eh. May nakitang field ng marijuana. Mga Oo. tulok. Sinunog. Sinindihan eh. Lahat yun, sila. Hay yung buong bayan. Yung Oo, buong bayan. yun, sabog. Hindi siya pwedeng sunugin. Binabaon siya sa lupa. Baon lang. Pero yun nga, baka yung iba nga, yung mga nakakaraan, ano pa yan, nire-recycle, binibenta. Minsan Tsaka nakikita baka- natin sa mga teleserye. Baka may paalam pa. Uy, alam Ba't may teleserye, hindi ba sa balita? Baka, Hindi, I mean, kasi alam nilang nangyayari yung ganun eh. baka may Oo, pero ipano. hindi pa pwede natin sabihin na dahil nakita sa teleserye. If ever man, Dapat doon tayo sa facts. if Hindi, ever sa man balita na rin. hindi sila, tsak ipapakalat nila ang balitan. Uy, may binaon dito, gato ganyan. Oo. Tapos yung tinatapon din sa dagat minsan. yung mga cocaine ba yun? Yung nagsilutang sa sa Samar ba yun? Basta maraming ganun eh. Pero ito lang naisip ko dati na pag daw mga treasure, dapat sa government mapupunta yon kasi yung land. Pero pag shabu yung nakuha mo yung mga tinamin, hindi naman ikaw yung nagtanim. Yari ka. Yun nga. Ang dami niyan sa mga warehouse ng PNP, pero hindi natin alam kung talaga ba nasisira, na babaon, kung ano ginagawa nila. Ano ba yung gano'n? Kasi binibenta nila sa mas murang ka. Paano kung biglang Bargain. back to tayo din kay Duterte. Paano kung dahil nga nagsimula ng mag-issue ng mga ganitong mga kaso. Parang biglang sumama ang naging worse yung health ni kailangan ospital, etc. Eh malapit na yan. Neck brace na yan. May neck brace na Wheelchair yan. Yun yung hindi na motor yung hawakan. Hindi, huwag nang i-resuscitate. Mag-wheelchair na ba sa December? December yung Oo, tapos ano pa yan yung electric, yung may... Ay, hindi. Kahit may sakit, dapat kulong. Kahit matanda, dapat kulong. Yung matandang nagnakaw lang ng delata sa convenience store, kulong eh. Si Imelda, hindi. Dahil matanda na. Walang ganun. Fair. Dapat fair. Si ba? Si Pidots ba kaya Yung nakalaya ngayon? Sino? Si Leila ba yun? Oo, Panahon na yan. So, nakalaya ngayon si Leila. Siya, unavailable kasi siya noong panahon ni Pidots. At yun nga, may mga issue nga na lumabas na yung sa Matrix ba yun? Fake nga daw yung ibang doon, names doon. Hindi, pati yung mga supposed to be nagsasabing nakita nila, nagbigay ng testimony, Biglang bumaliktad. na rin. Bumaliktad na rin. Na-pressure so, lang. Ngayon nakapag-bail siya. si Leila, tapos si si Pidots naman ngayon yung parang karma ka ngayon. Dapat hindi hindi napayagan yung mga house arrest na yan. Hindi ako agree dyan. Dapat kulungan talaga. Oo, kasi si Laila ata hindi house arrest din ba yun? O hindi? Hindi, sa mismong kulungan siya eh. Sa siya, di ba? Sa kulungan Oo. mismo. Kasi muntik pa siyang madali dun eh. Alam ko may balita pa dati na di ba?
Yung may saksakan ba dun sa sa mga sa ano nila, sa compound nila. Oo. Na-target kaya siya? Pwede. Tigata siyang matarget dun sa yun, siya nakakulong. Sana yung Ang ahabo lang natin dito yung fairness. Kapag ang ordinaryong tao kinulong sa bilibid dahil sa maliit na kasalanan, lalo dapat yung malaking kasalanan, hindi yung sa house arrest na masarap pa buhay. Sino ba mga na-house arrest? Si Gloria, Si Gloria, si Enrile, Si Bong ba? si Bong. House arrest House din arrest siya. lang din yun. Si Erap ba? ginawa ng special na facility. Si Erap. Tama, special pay facility mo. Ano pa? Special ka ba? Si Dahil Gloria. diba? Si Gloria, yun, na talagang ano yun. Matagal na house arrest yun. Kasi matagal din yung nasa leeg mo. Matagal sa legs. Tapos ngayon, wala na. No? Oo, at matibay na matibay yung leeg. Makakalakad. Oo. Nakabalik pa nga sa ano eh. Kaya lang, yun nga, nagkakaroon ng away-away ang unit. Yun ang titignan natin kasi unit team pa rin ba sila pagdating dito kay Duterte? Hindi na. Wala na kang pakialam yung ito. Ano nang mangyayari sa kanila? Kaya nga nanganganib tong si Sara. Oo. Tapos ito naman si Aimee, nakikipag-tandem at mukhang Sara Aimee ang ano. Sara Aimee. Tapos si Bongbong. Wala. Sana nga, wag nang suporta ng mga tao yung mga palpak naman. Wala rin naman nagawa. Si Bato, nagpapasarap lang. So, ano yan? No na dapat. Dapat nga actively pangampanya. Wag nyo iboto yan. Kasi tataka. Pero yung hearing nito, tingin nyo iyan to? Di siguro ite-televise, pero may mga follow-up. Hindi, sa tingin mo sa Senado or Hindi. QC lang? Regional, City Court. City Court lang. Hindi na padaratingin ng Senado. Mabuti naman. Ang Senado nagiging ano na lang. Circus. Nagiging ang tawag dito, Circus. nagiging korte na lang eh. So, abangan natin yung pang update patungkol dyan. Kung ano na pang mga kaso ang biglang Maraming magsusulputan dyan sigurado. So, para po sa iyo pang update, manood lang po kayo ng Watch News sa FPS Media NCA YouTube channel. At sa di pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At maraming salamat po hanggang sa muli. Kita-kits po tayo para sa susunod na Watch News.